Ang dahilan, kaya pinababa nila, binawasan ng 400 kilograms para ma-justify nila, kasi ang dami ng, ang daming magaling natin mga palangga. Andyan si Sas, andyan sila Joey, andyan sila Lorraine, ang dami na research na yung van na ginamit ay it's not supposed to accommodate almost 2 tons. Pero ang mga bangag, akala nila kasi tanga kayo palangga. Akala nila bangag kayo katulad nila. Alam nyo, sa psych nursing, sa psych, ang mga bangag, yung may mga saltik, ang tingin nila, yung mga matitino, tayo yung may diferensya. Silang mga bagag, tingin nila sila yung matino. You know that, right? So ngayon, akala nila, katulad natin silang bangag, na maniniwala na the next day, sasabihin nila na what? Ay, hindi, 1.4 lang yun. Diba? Sabi ko, ang layo ng 400 kilograms sa 4 kilos. Kung mga sabihin pa nila na kulang ng 20 kilos, pwede pa. O kahit sige, todo na natin 50 kilos, pero 100 kilograms up, that's BS. That's very bangag. Then, the driver, sino? Asan ang driver? Anong ginagawa ng mainstream media? Diba? Nagtanong nga sila doon, mga walang kwentang tanong. Nasaan ang driver? Baka nabigyan na ng proteksyon ni Marcos Jr. Kasi pakita natin si Sayarot, during that time na hinuli si Sayarot, actually almost parang may pattern. Remember this Sayarot, mga kababayan? Na sinama ni Kuti sa kanyang mga travel, ilan ang nahuli dyan? Halos pareho, almost 2 tons din ng pulburon. Mix yung Coca-Cola na paborito ni Kuting at saka yung Shab-Shab. So almost 2 tons din ang nahuli dyan. Ang na-intercept dyan ng Australian government, 1.8, ayan kasama nila. And again, hindi yan nakakulong ang taong yan. Okay? Yung taong yan, si Sayarot, tignan niyo ang picture ulit. Andyan si Halimaw Lisa, si Kuting, andyan si Tabalusdos. Okay? Ayan si Sayarot. Ngayon, mga kapalangga, nakalaya yan. Non-available pero binigyan yan. Ayon sa ating source, binigyan ng protection, binigyan pa ng security o PSG security personnel yung tao yan. No wonder, mga kababayan, kaya yung nahuli doon, yung ex-army ba yung Filipino-America, nasaan na? Ano ginagawa ng mga media? Mga takot, mga duwag. Kasi puro vested interest lang ang ginagawa ng mga hinayupak na ito. Ngayon, kaya sabi ko, sino kayo ng fake news? Si Marcos Jr. Nagbidabidahan, siyempre once bakit hindi nyo iparetract lahat ng sinabi ni Marcos Jr. na 1.8 kilograms? Burahin nyo lahat ng balita tungkol sa sinabi niya. I-delete ninyo. Katulad ng ginawa ng Presidential Communications, katulad ng ginawa ni Cesar Chavez na tinawagan niya ang Tribune na ipa-take down yung document na ipinakita ko na pre-op tsaka authorization to operate. Mga palangga, na yun daw ang fake news. Pero it turned out, mga kababayan, na yung dokumentong yun ay totoo at sumulat na nga yung investigating agent sa Senado, sa Kongreso, sa PDEA, sa Office de Kuting, at kinonfirm na yan privately. I have to say that. Hindi ko nakausap diretso si Senator Bato, but through our common friend, I have to say this, Senator Bato. I have to be honest with my palangga. You confirm that na-receive mo na ang sulat ni investigating agent. So again, inihipo ko yung ulo. Inihipo ko para gumana yung mga neurons mo na ipatawag na as soon as possible si investigating agent. So again, balik tayo sa fake news. Pina-take down ng gobyerno ang post ng Tribune. Kasi sinabi, pinost si Maharlika. Kasi daw ito ay fake news, ito daw ay AI generated. Tribune, I challenge you. Kapag narinig nyo ang testimonial ng investigating agent, pag nag-Senate hearing, ibalik nyo yung post nyo. You apologize to the people. Mag-apologize sa'yo, bubodyakin ko kayo ng bonggang-bongga. Ngayon, sino kayo ng fake news Kuting? Doon sa 1.8 na yon, burahin nyo lahat ng balita dahil naka-register na yan, forever na yan nakalagay dyan. Burahin nyo, o balitan nyo yung balita, kaya from 1.8, naging 1.4, kasi sininghot ni Kuting. Sininghot ni Marcos Jr. nung off-cam na, gano'n niya, gano'n. Inubos niya kahapon ng 400 kilograms, buhay pa, no? Yun, lagay niya ipalit nyo. So kayo ang fake news. Sino ang fake news? Si Maharlika? Kayo ang fake news. Kayo ang kriminal, kayo ang mga halimaw, kayo ang kidnapper, smuggler, lahat na. My God, mga kababayan, you have to move like jogger. Again, sinabi ko na sa inyo, para ma-justify yung capacity ng van. Na-explain ko na yun ay stage. Balikan nyo na lang dun sa isang video ko. So ngayon, mga kababayan, okay? Ano gagawin nyo? Ano gagawin natin? Hindi kayo kikilos? Nakikita nyo ang mga halimaw? Pinapatay na kayo dahan-dahan? Nakita ninyo yung huli, yung stage doon sa pulburo na yon. Papalit-palit. Ang layo, ulit-ulitin ko, ang layo po ng 400 kilograms na hindi kayang tansyahin itong mga pulis na ito. Kasi nga, we all know na stage. Nakita nyo kung paano i-coach ni Marcos Jr. yung pulis. Na kapag nagsalita yung pulis ng something-something na hindi naaayon sa panlasa ni Kuting, mag-i-intervene sila. Only the bangag president in the Philippines ang nakakagawa niyan na nagdi-disclaimer na winawarningan ang mga media na kapag nagtanong o nagsagot itong pulis, ay haharangin nila. Kahit elementary. My God. Sabi ko nga, kahit ano ang religious belief mo, kahit ano ang political affiliation mo, paniniwala mo, kung gagamitin mo ang utak mo
Alam mo na binubudol kayo ni Marcos Julio at ngayon nasama pa sa 100 most influential pulboronic. Magkano binayad mo, Lisa, sa Time Magazine? Sanay ka magbayad. Sanay ka magbayad ng foreigner. Kasi nga, during election, may binitbit ang mga foreigner doon sa headquarters. In-expose na yun natin, in-expose ko na rin sa inyo. Dahil pinakilala mo mismo sa akin ang mga foreigner, mga Romanian, iba-ibang lahi, ang nakialam sa election noong 2022. But I will leave that to Attorney Glenn Chong. Expertise na yan. Nakita mong hayop ka? So ngayon, mga kababayan, napakalungkot. Alam mo, ngayong araw na to, mga palangga, talagang habang pinapakinggan ko yung audio, tumutulo talaga ang luha ko. Talagang nagmura ako ng talagang malakas sa malakas. Kung pwede lang magurgur si Lisa sa mura, kung matagal na siya magurgur. Ganun po kademonyo si Lisa Araneta. Lahat kasabwat niya. Smuggling. Pakita nga natin si Michael Ma. Pakita natin si Jong Jong Jong. Okay, just to let you know, Lisa, na-report ko na rin sa authority ng Amerika na kasabwat mo yan. I'm not gonna say kung saan. Yan, di ba? Hindi mo kailangan maghanda. Nireport ko na po siya dito sa authority sa Amerika na yan kasabwat niya sa smuggler. At even, lahat, hindi ko muna sabihin isa-isa dito hayop ka. Sabi ko sa iyo huwag kang gumamit ng proxy. Tayong dalawa maglaban, head on. Huwag kang gumamit ng mga dugyot na magpapail ng case against me kasi lulunukin ko ng buo yan. Pipisatin ko na parang tungaw yung mga buwakan ng inang yan. Believe me. Dahil nasa panig ko ang katotohanan. Ikaw ang mag-file ng case. Kasi hindi ako pwede mag-file ng case sa'yo. Kasi may immunity kang impacta ka. Pero pag nawala na kayo, hanggang June na lang kayong mga hayop kayo, wala na kayong second zona. Diyan, abangan nyo. Aatak-atakin kayo ng kaso ng taong bayan. Lalo na ang kidnapping involvement mo. Ang pagiging mastermind mo sa kidnapping. Kahit tinubos nyo na ang 83% na national budget na disburse nyo ng hayop kayo. Hindi i-epekto yung mga pera-perang yan. Katotohanan ang manaiglisa at sa awa ng Diyos, mabubulo ka sa bilangguan na buwaka ng Genemis ka. Mga kababayan, ang first lady nyo, maliban sa smuggler, nagpapanalo sa loto ng loan better, kidnapper, gusto niyo pa ipagpatuloy? Tanungin ko kayo. Mabigat po ang aking akusasyon sa ahas na to. Mabigat ang akusasyon ni Glenn Chong sa kanya na siya ay dinistrong karkasabwat niya ang Smartmatic na nakalagay sa signed affidavit ni Glenn Chong. Bakit hindi makasuhan si Glenn Chong? I will talk about Smartmatic. Nanalo kami dito sa case. Maybe later, mga palangga. Okay? Kasi ipapakita ko sa inyo. Doon sa Smartmatic, remember si Atty. Glenn Chong pumunta ng Amerika? Nag-test na siya, forward siya ng declaration. Isa sa dapat sa magtestigo sa korte. Only sa akin. Papakita ko sa inyo, babalangkasin natin ang declaration. Nanalo po ang One American News ng 2 billion defamatory suit sa kanila, lawsuit ng Smartmatic. I'll talk about that later. Balik tayo kay Lisa. See that, Lisa? Hindi mo kayang hawakan ang batas dito sa Amerika. Kaya wag ka pa sisiguro. Ang involvement mo, kaya nga kung gusto mo talaga akong makulong, kasi gusto niya akong patayin, gusto akong gurgurin ni Lisa, gusto niya akong makulong, ito na yung chance mo. Ito na yung chance mo na tinatawag kitang kidnapper. Oh, yan yung chance mo, mga kababayan. Kung kayo ay matino na sa kaisipan, matalino kayo, kahit hindi kayo matalino, kahit elementary lang kayo, itong sinasabi ko na si Lisa, isang kidnapper at nag-mastermind. Ito po, pwede ako makulong. Pwede ako convict sa sinabi ko. Kung ito ay gawa-gawa ko lang. Hindi ka pwedeng gagawa ng kwento na si Petra ay ganito kidnapper so wala ka naman makita ang ebidensya. You know what I mean? Hindi ka pwedeng magsalita ng ganyan. Di ba? Eh yun nga ang mga sinabi ko na available na lang sa media na mga scammer na nakapaligid sa kanya. Nagpan sila ng case. Doon na sa media. Eto wala to sa media. Only here. Eh Marlica, inaakusahan ko si Maria Luis Cacho Araneta Marcos Ahas Bugs na mastermind ng kidnapping sa Turkey. Di ba? Kung ayaw, kung nagbabayad siya ng dugyot, gusto niya akong patahimikin, nagbabayad siya ng media, mga media wala nga sinasabi, this is very powerful. Ngayon mga palangga. When asay nanalo, nag-settle. Di ba? Nanalo, siyempre, hindi na napinurso yung, we'll talk about doon sa may nag-comment kasi, doon sa 2 billion na settlement ng Smartmatic. Ang Smartmatic nagdemanda sa OAN, One American News. Nag-settle sila. So, ibig sabihin, natakot si Smartmatic. Kasi hindi na tinuloy yung kaso, nag-settle sila. So, sino panalo doon? Hindi kami. Walang nangyaring hearing kasi in-stop na, nag-settle na. So, that's my explanation. Balik tayo kay Lisa. Kay Cordoroy. Yung mga galit sa akin, na mga matatalino, o mga dugyot, sige, matalino kayo, magigaling kayo. Sabihin nyo kay Lisa Araneta Marcos, di ba gigil kayo sa akin? Gusto niyo ako makulong. Ini-edit yung may picture ko, nilalagay niyo ako sa kulungan, di ba? Totohanin na natin, sabihin niyo dyan kay Lisa, Lisa, binababoy ka ni Marlica. Sinasabi ni Marlica, kidnapper ka daw. Ikaw daw ay kasabwat ni Francis Chua. Ba't hindi ka
kaso. May nilabas ako mga messages so dyan, pinatake down ni Patricia Martin, yung assistant secretary mo, kayo sa PCSO, gusto nyo i-take down yung akin, pinsusis na natagumpay kayo, dalawang Facebook page ang pinatake down ko, at gusto nyo pa mga mag-file ng kaso, kaya lang wala kayong makitang legal aspect na pwede akong kasuhan, kasi nakalagay doon sa conversation na ikaw ay public figure. Even na ikaw ay public figure, ang akusasyon ko sa iyo ay kidnapper ka, at nagdaya ka sa election, ayan si Atty. Glenchong, sabi ko nga, kung kayo matalino, si Atty. Glenchong ay nasa Pilipinas. Paulit-ulit sinasabi ni Glenchong na si Lisa ay nakipagsabuatan na Smartmatic. Di ba kung hindi yan totoo, most powerful siya, kinasuhan na siya. Pero ang ginawa ni Lisa, naghanap siya ng mga taong kasabwat niya, pinakasuhan si Atty. Glenchong for disbarment. Kasi ayaw humarap ni Lisa ng head-on. Ayaw niya humarap. Kasi ilalampaso namin siya sa korte. Ilalampaso ka namin. Di ba abogada ka? Ako di ako abogada. Ha? Ilalampaso ka namin sa korte. Sa kataas-taas ako at kakarayin kita kasama ng ebidensya. Oh, bakit tayo mo kasuhan? Yung makaso-kaso mo, Diyos ko, pang ano yun? Pang tungaw. Lulunukin ko kayo ng buo, lahat. Lulunukin kita, Lisa, ng buo. Gago ka. At malalaman ng buong bayan kung gaano kayo kahalimaw. Ikaw, Marcos Jr., walang backbone. Ang itlog mo kasi laki ng butike. Bangag. Maawa ka sa Pilipino, pero wala kang awa kasi ang mga durugista, mga pulboronic, wala silang pusong Pilipino. Ang puso nila, puro kasamaan. Diba? Kung kaya ni Marcos Jr. umarte-arte doon sa, what you call it, pulboron bus, chuchu-chuchu na yun. Kung kaya kayong babuyin ni Kuting, kaya niyang babuyin ang sarili niyang kapatid, na si Amy Marcos, kaya niyang babuyin yung mga kamag-anak niya. You just don't know, marami silang mga kamag-anak na binababoy din nila. Yan ang nakarating sa akin. Sa Marcos side. Binababoy mo, Marcos Jr. Tapos ang namamayagpag, yung mga aranetang mga sindikato, si Lisang smuggler, oh, hindi ka na magtatapos, hindi ka na aabutin ng Disyembre. Wala ka ng second zone. Itaga mo yan sa bato. Wala ka ng second zone. Sa tulong ng taong bayan, hindi na dapat magka-second zone na yung mga buwaka ng inang yan. Dahil si Lisa Araneta, ulitin ko, ay isa pong kidnapper. Oh. Diba? Sa tingin nyo, hindi crime yung, hindi ako pwedeng kasuhan? Na inakusahan ko siyang kidnapper? O mag-isip kayo, pero bakit di siya kumakaso? Mag-isang taon na akong nagnangakak tungkol sa kanya. Anong kinatatakot niya kung nasa tama siya? Ipaparinig namin sa buong mundo ang tangis ng mga bata, ang tangis ng nanay na hinayupa ka, ang mukha mong korduroy nung nakipagsabwatan ka sa DFA. Mga kababayan, you have to move now. Men and women in uniform, yung mga nandukot sa bata, i-redeem nyo ang inyong mga sarili sa lahat ng pasakit, sa lahat ng sakit traumatic na ibinagay nyong eksperyensya sa mga bata at sa kanilang ina. Wala kayong kasing sama sa pakikipagsabwatan kay Lisa Marcos. Ibukilya nyo na. At least mapatawad namin kayo. Dahil kayo ay sumunod lamang, dala ng inyong pangangailangan, dahil gusto nyong ma-maintain sa inyong career. Dahil kapag nawalan kayo ng trabaho, ay kayo naman ang gugurgurin ni Lisa. Kawawa rin yung pamilya mo, hindi nyo. Pero kung kayo ay magsalita at i-redeem nyo ang inyong sarili, humingi kayo ng tawad sa nanay at sa mga bata at ibukin nyo ang mastermind. Kahit ako, patatawarin ko kayong mga kayo. I challenge you. You know you are. Ibukin nyo ng tanginang ito. Actually, kahit hindi nyo ibukin, ebidensya na magbubuking sa kanya. Pero again, right now, may immunity pa mga buwaka ng inang to. You wonder kung bakit, ang mga tanga dyan, umarali ka, kasuhan mo. Paano mo kakasuhan yung buwaka ng inang Kuting na yan? Tsaka si Lisa, may immunity, kaya nga nakakapunta sa Amerika, dapat kung walang immunity yan, nadampot na yung buwaka ng Ginemes na yan. Dapat impeachment si Kuting, pero paano ka mag-file ng impeachment? Kasabwat na si Tambaluslos. So mag-isip kayo ha, mga dugyot. Antayin nyo pag nawala yung buwaka ng inang mga yan sa pwesto. Antayin ninyo at ipapakulong natin yung hayop na yan. Papakulong ka ng taong bayan, Lisa, sa lahat. Smuggling, pulburon, kidnapping, lahat ng kasamaan mo, ukada, bribery, lahat, extortion, nasa iyo ng demonyo ka. Hindi ko alam, ipinaglihi ka yata ng magulang mo kay Satanas. O baka, ibinenta mo na ang kaluluwa mo kay Satanas na hinayupa ka. Yes, kulang to. Yung mura ko sa'yo, kulang pa. Kung meron pang pinakamalupit na mura, ibubuhos ko, ibubuga ko sa'yo. Dahil sa pakikipagsabwatan mo sa lahat ng mga demonyong mga illegal. Anyway, mga Palangga, you have to speak up. You have to move now. Or else, kawawa ang taong bayan. Binababoy kayo ni Lisa at ni Kuting, ni Tambaluslat. Kaya yung ko itong mga kongresista at senado ng mga ito. O by the way, bago ako umalis, Senator Bato, sinabi ko na dito sa mga tao na kinonfirm mo na natanggap mo privately sa ating common friend na natanggap mo ang sulat ni investigating agent na kung saan nakapirma doon sa dokumentong inilabas ko na sinabi ni Lasso na AI generated. Nagbabantay kami sa'yo. Huwag mo akong biguin, Senator Bato. Huwag mo kong pilitin na itong magic wand na ito ay tumagos dyan sa screen ng TV mo. Anyway, this is your fair lady Marlica. Maraming salamat po. Magbabalik muli tayo. Thank you.